Ilan ba ang nuclear missiles na kayang pigilan ng Amerika? Isang nakamamatay ng missile ang mabilis na lumilipad papunta sa teritoryo ng United States, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa gitna ng tumitinding tensyon ng mga bansa, ang paggamit ng nuclear missiles ay maaaring maging huling baraha. Pero handa nga ba ang Amerika sa ganitong panganib? Ilang nuclear missiles ang kaya nilang pigilan bago maganap ang hindi inaasahang trahedya? Tara, pag-usapan natin. Well, ganun kabilis ang missile, unpredictable, at sa isang iglap, maglalaho ang lahat. Ang ganitong senaryo ang challenge para sa mga bansa. Isang laban kung saan ang bawat segundo ay buhay ang kapalit. Paano haharapin ng isang bansa ang isang banta na halos imposibleng mapigilan? Alam nating lahat kung gaano kalakas ang USA at kung gaano sila kahanda para sa mga labanan. Sa katunayan, ang USA ang may pinakamalaking military budget sa mundo at may advanced na teknolohiya para sa depensa. Mayroon silang iba't ibang missile defense systems. Gayunpaman, ang pagsasagawa ng missile defense ay napakakomplikado. Unang-una, mahirap agad makita ang pag-launch ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Kapag may na-launch na missile, maaaring umabot ng 30 seconds bago ito ma-detect ng mga early warning satellites. Ang mga satellite na ito ay gumagamit ng infrared sensors para makita ang init mula sa exhaust plume ng missile habang umaakyat ito. Pero kapag maulap o may iba pang weather condition, mas mahirap itong matukoy kaagad. Ang detection window sa boost phase ay napakaikli lang, kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng maraming satellite para sa tuloy-tuloy na pagbabantay. Kapag nakita na ang missile, kailangang i-check kung ito ba ay isang banta o hostile launch o isang test launch lang. Mahirap ito dahil ang maling interpretasyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang giyera o labanan. Halimbawa, ang mga test launches tulad ng Minuteman III missiles ng US ay regular na ginagawa para sa pagsusuri at pagpapabuti ng kanilang defense systems. Ngunit, kailangang ipagbigay alam sa ibang bansa upang maiwasan ang maling akala. Kung makumpirma na ang missile ay isang banta, susubukan itong pigilan. Ang flight ng ICBM ay nahahati sa 3 chapters. Isipin mo, biglang may sumabog mula sa isang bansa. Isang missile ang lumipad pataas. Ito na ang boost phase ng ICBM, ang unang yugto ng flight nito. Sa puntong ito, ang rocket engines ng missile ay naglalabas ng napakalakas na thrust para itulak ito mula sa launch site. Parang malaking firework na may mahaba at maliwanag na buntot ng init mula sa kanyang exhaust plume. Madali bang makita ito? Oo, dahil malaki ang missile, mabagal pa ang galaw nito kumpara sa ibang yugto ng flight. At kitang-kita ang heat signature mula sa init na inilalabas ng engines. Kaya naman, ginagamit ang infrared sensors sa mga satellite para agad itong ma-detect. Pero teka, dito rin nagiging komplikado ang lahat. Tumatakbo ang oras. Ang boost phase ay sobrang iksi, mga 3 hanggang 4 na minuto lang o humigit kumulang 180 hanggang 250 seconds. Sa panahong ito, kailangang ma-detect ang missile, may padala agad ang impormasyon sa command center, makapagdesisyon kung ito ba ay isang banta at makapagsimula ng interception. Sa bilis ng lahat ng pangyayari, baka mayroon ka na lang less than 150 seconds para magpadala ng interceptor missile. At simula pa lang yan ng lahat. Nasaan ang interceptor? Habang umakyat ang missile, kadalasan nasa loob pa ito ng teritoryo ng bansa kung saan ito inilunsad. Ang mga interceptor systems ng ibang bansa ay nakaposisyon malapit sa mga target areas, tulad ng mga lungsod o military bases, at hindi ito malapit sa launch site ng kalaban. Kaya kahit theoretically na mas madali itong mapigilan habang nasa boost phase, sobrang hirap nitong gawin in reality. Isang missile ang nasa kalangitan. Sa bilis nitong umaabot ng halos 24,000 kilometro kada oras, kaya nitong tumawid mula sa New York hanggang Los Angeles sa loob ng 10 minuto lang. Pero bago pa man ito makarating sa target, may panibagong laban na nangyayari sa taas. Isang high-tech na laro ng taguan sa pagitan ng tunay na warheads at mga peking target. Pagkatapos ng boost phase, papasok ang missile sa mid-course phase, kung saan ang US ay may 20 minutes para subukang pigilan ito. Sa theory, maraming oras iyon, pero ang totoo, parang sinusubukang tumama ng isang bala gamit ang isa pang bala. Sa bilis at dami ng posibleng target, bawat segundo ay importante.
Dito pumapasok ang Ground-Based Midcourse Defense o GMD system ng US na gumagamit ng 44 interceptor missiles na nakaposisyon sa Alaska at California. Kapag inactivate ang bawat interceptor, ay lilipad pa itaas para salubungin ng ICBM sa gitna ng kalawakan. Ang goal, ang matumbok ang tunay na warhead at iwasan ang mga peke target na inilalabas nito para lituhin ang radar. Pero kahit na milyon-milyon na ang halaga ng bawat interceptor missile, halos $75 million bawat isa, ang success rate nito ay 50-50. Sa mga tests, halos 56% lang ang nagtagumpay sa pag-neutralize ng target. Ang isa pang hamon ay ang mga decoy. Ganito, ang missile ay nagpapalabas ng 50 objects sa kalawakan, pero 10 lang dito ang totoong warheads. Ang iba naman ay mga peke target na dinisenyo para lituhin ang mga radar. Ang trabaho ng GMD system ay alamin kung alin ang totoo at tamaan iyon habang umiiwas sa mga peke. Ginagamit ng US ang pinaka-modern radar systems para ma-analyze ang mga katangian ng bawat object, kung paano ito gumagalaw, ang hugis at iba pang detalye. Pero kahit gaano ka-advance ang kanilang teknolohiya, napakahirap nitong gawin ng eksakto. Kaya sa pagkakataong ito, gaano nga ba karaming missiles ang kayang pigilan ng US? Sa kasalukuyan, ang missile defense system ng US ay may limitasyon. Habang may kakayahan itong harapin ng ilang ICBMs, hindi nito kayang saluhin ang lahat. Lalo na kung maraming sabay-sabay ng missiles o decoys ang lunsad. Isang missile ang bumabagsak ngayon mula sa kalawakan. Bumibilis ng higit pa sa hangin. Umaabot sa bilis ng Mach 24 o halos 29,000 kilometro kada oras. Para itong meteor na hindi mo basta-basta kayang mapigilan. Kapag umabot na ito sa terminal phase, ito na ang huling tsansa ng US para iligtas ang kanilang mga target. Pero, kaya nga ba? Sa bilis ng warhead, halos wala ng oras para mag-react. Ang mga defense systems tulad ng Terminal High Altitude Area Defense o THAAD at Patriot missiles ay mahusay sa short at medium range missiles. Pero pagdating sa mga malalakas na ICBMs, sobrang hirap nilang habulin. Ang mga ICBM ay parang kidlat na bumabagsak na may mga peke target o decoys pa para lituhin ang radar. Ito ang dahilan kung bakit ang US ay nagtatayo ng multi-layer defense system. Sa bawat yugto ng flight, mula boost hanggang terminal phase, may mga interceptors, radar at satellites na nagtutulungan. Pero kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, hindi ito perpekto. Sa mga test ng Ground-Based Interceptor o GMD, kalahati lang ang matagumpay. Halimbawa, kung mag-launch ang isang bansa ng 10 missiles at bawat missile ay may 10 warheads, magkakaroon ng 100 banta sa kabuuan. Sa kasalukuyang 44 interceptors ng US, kahit gamitin pa lahat, hindi nila kayang pigilan ang lahat ng iyon. Sa ideal scenario, kaya nilang ma-neutralize ang humigit kumulang 20 to 30 warheads, depende sa kanilang success rate. Kaya't ang tanong, sapat ba ang ganitong sistema para sa mga sabay-sabay na atake? Sa ngayon, hindi pa. Ang sagot ay patuloy na research, gaya ng Next Generation Interceptor o NGI na inaasahang magiging mas epektibo sa taong 2027 hanggang 2028. Sa tanong na ilang missiles ang kayang pigilan ng US, limitado lang. Sa kasalukuyang 44 interceptors ng Ground-Based Midcourse Defense o GMD system at isang estimated success rate na 56%, maaaring mas kaunti pa sa 10 warheads ang mapigilan sa isang malakihang atake. Ito ay dahil sa mga technical na limitasyon, mababang reliability at posibilidad ng sabay-sabay na paggamit ng decoys ng kalaban. Siyempre, hindi lang defensive ang approach ng US, may deterrence strategy din sila. Ibig sabihin, pinapakita nila sa isang bansa na kung mag-launch sila ng nuclear attack, kayang gumanti ng US ng mas malaking atake. Halimbawa, kung isang bansa ang nagbabalak maglunsad ng nuclear missile laban sa Estados Unidos, bago pa man nila pindutin ang launch button, alam nilang may napakalaking kapalit. Bakit? Dahil kahit umatake sila ng todo, alam nila na ang US ay may kakayahang gumanti ng mas matindi. Isang garantisadong Mutual Assured Destruction o MAD. Ang MAD ay hindi lang tungkol sa pagdepensa gamit ang missile interceptors. Ito ay nakasalalay sa kakayahan ng US na gumanti ng mas malaki kahit pa mauna silang tamaan.
Ang sandigan ng strategy na ito ay ang nuclear triad, mga missiles na nasa lupa, mga submarine na nagtatago sa ilalim ng dagat, at mga strategic bombers na laging handang lumipad. Ang konsepto ng MAD ay simple pero nakakatakot. Kapag umatake ka, siguradong mawawasak din ang lahat sa iyo. Kaya kung isang missile ang bumabagsak mula sa kalawakan na puno ng puwersang kayang burahin ang isang lungsod sa isang iglap, paano nga ba ito mapipigilan? Para sa US, may mga advanced missile defense system sila, pero may limitasyon ang mga ito at hindi garantisado ang kaligtasan ng lahat. Kaya nga maraming eksperto ang naniniwala na ang tunay na solusyon ay hindi matatagpuan sa radar, interceptors o makabagong teknolohiya, kundi sa diplomasya. Bakit? Dahil sa isang full-scale nuclear war, kahit gaano pa kaganda ang missile defense, hindi kayang pigilan ang lahat ng missiles. Ang tunay na laban ay ang maiwasan ang pagputok ng digmaan bago pa man ito magsimula. Habang ang US ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang depensa, ang kanilang pinakamahusay na sandata ay nasa pakikipag-usap, mga kasunduan, negosasyon at pagpapababa ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Kasi kahit gaano pa ka-advanced ang teknolohiya, ang tanging garantisadong paraan para maiwasan ang pagkawasak ay ang hindi kailanman umabot sa puntong kailangang gamitin ang mga ito. Sa Pilipinas kaya, makakaya nating i-intercept ang nuclear missiles?